Amazing morning, Team Eagles, and sa lahat ng nandito po ngayon, 'di ba? Welcome, welcome, and Happy New Year po, 2024. Ayan. Before I start, I want to thank Team Eagles for having me for tonight. Ayan, the opportunity po na makapag-training sa inyong kickstart, 'di ba, this year. Ayan, so hello po sa inyong lahat and praying ako no na marami sa atin ang mag-rank up this year. Marami ang kumita ng milyon-milyon this year at magkaroon ng mga sasakyan. I'm Mentor Princess Patsy. Ayan, sino po yung first time pa lang po ako mapapakinggan? Type 1 po muna. Anyway, wala po akong kaplano-planong mag-business before. Ang plan ko po talaga ay magpunta ng ibang bansa. Ayan. So, I think meron dito ngayon na mga nasa abroad. Yan, type 3 po yung mga nasa ibang bansa natin ngayon, 'di ba? So yan po ang pangarap ko dati. Ayan. So yan po yung plano ko kasi alam naman natin, no, na pag nurse, yan talaga yung usual na ginagawa namin, mag-experience dito and then mag-abroad. Pero yun nga, may mga plano tayo na hindi pala yun yung plano ni Lord sa atin. And I stumbled upon this opportunity which is network marketing. And sobrang na-amaze ako. Sabi ko, pwede pala yung ganun na hindi ka stress pero kumikita ka pa rin ng maganda. Kumbaga kaya niyang um, pantayan yung kinikita na kung mag-a-abroad ako that time at kaya pang lagpasan, 'di ba? Tapos yung lifestyle, panood-nood ng sine, nakikita ko iba. And nagulat ako kasi kahit yung mga hindi tapos mag-aral, kasi yun yung thinking ko dati, ganun ako pinalaki, kailangan talaga aral ka, which is maganda naman talaga, 'di ba? Pero sabi ko, bakit ganun? Ako, nag-board exam pa ako, laki ng ginastos ng parents ko, talagang pinangutang pa nila. Pero bakit parang ang hirap pa rin, 'di ba? Nakita ko yung iba, nagbi-business sila, pero yes, pinaghirapan nila yung kung ano nakuha nila, pero dumarating yung time na sumasarap yung buhay, hindi na naghihintay ng maging pensyonado, 'di ba? So doon ako biglang napaisip and nag-decide ako na gawin yung network marketing. So I remember before, no, kami to nila Mentor Ikay, kagaya nyo po. Ako, no, nagsa-start ako, no, hindi ko lang alam kung kayo, no. Noong una kasi talagang sobrang clueless ako sa ganitong business. Pero gusto ko siyang gawin. Dahil gusto ko yung promise niya. Yung magandang buhay, yung time and financial freedom, gusto ko yung ganun. 'Di ba? So nagtuloy-tuloy ako, attend ako ng mga trainees. Kaya congratulations sa 137 participants na nandito ngayon na uma-attend ng trainings. Usually pag ganitong oras, 'di ba, yung iba nagpapahinga na pero tuloy-tuloy pa rin, 'di ba? Sa negosyo natin, tuloy-tuloy pa rin na matututo dito. And congratulations din sa mga nandito na talagang nakikinig. Ayan. Kasi minsan, 'di ba, yung iba nasa Zoom, naka-log in pero hindi talaga nakikinig. Kumbaga may ibang ginagawa, 'di ba? So hindi ko naman kayo ma-judge, 'di ba, kung talagang busy tayo, but please, 'di ba? Kailangan lend us your ear kasi sayang yung oras kung lagi mong gagawin yung isang bagay na hindi ka all out. Kasi pag hindi ka all out, nagbigay ka pa rin ng oras mo, kaya lang hindi siya all out, 'di ba? Sayang yung pinaka potential niya. And dumating sa time, no, na talagang kahit matulog tayo, kahit nagbabantay tayo ng bata, 'di ba? Kahit nagpa-party tayo, ayan, para sa mga youth dito, 'di ba? So, iba sa I Am Worldwide, habang nabibuild mo yung negosyo, 'di ba? Kasi yung iba party now, tapos ano, hirap later, o 'di ba? Sa atin, balanced yung life, 'di ba? Tapos basta masarap siya. Basta kailangan mo lang muna siyang i-build. O, kung dati, ganito yung mga itsurahan natin, di ba? Kumbaga, hindi pa ako ina-assist sa kasa kasi talagang halatang-halatang wala namang pambayad. Which is totoo, hindi sila nagkakamali. Wala talaga akong pambayad. Pero nangangarap pa lang tayo dyan. Pero yung dati mong pangarap, magkakatotoo yan. Pag wino-workout mo na yan ngayon, di ba? Imposible naman na pinaghihirapan mo na ngayon, hindi mo makuha, 'di ba? Hindi naman ganun yung law ng nature. What you sow is what you reap. 'Di ba? So pag talagang sinet mo yung mind mo sa isang bagay, yung life na gusto mo, 'di ba? What do you want few years from now? Kailangan malinaw sa iyo. Yun yung vision, 'di ba? Kasi kung wala kang vision, yung pag-uusapan natin ngayon
konting objection lang sa'yo, konting rejection, 'di ba? Eh, ay, ayoko na. Nare-reject ako sa ganyan. Akala mo naman ang ganyan, ganyan, ganyan. O, 'di ba? So, kailangan clear sa'yo. Kasi kung nasa isip mo lang extra income, nasa isip mo, at least may pambili ka ng cellphone, well, maganda yun, 'di ba? Pero kailangan meron pang mas malalim. Ano ba yung life na gusto mo, na pangahawakan mo talaga? Ako kasi, yung life ko ngayon, eto yung pinangarap ko dati. Yan, yung alam mo yung kasi dati, pag nagwo-work ako, talagang alam mo yun, tinitrade ko talaga yung anything para makatulog lang ako. Yan, yung kahit magmadali na ako papunta dun sa work ko. Kasi minsan saktong oras na ako dumarating eh. Kasi gustong-gusto ko pa matulog talaga. Kailangan kasi 5 a.m. nandun na kami sa work eh, 'di ba? Sabi ko, hala, kung ganito yung gagawin ko for the next years of my life, sabi ko, grabe, sobrang hassle nitong ginagawa ko na to. 'Di ba? Tapos yung usapan ninyo, 8 hours na trabaho lang. Pero ang totoo nun, 12 hours. So sabi ko, kung mag-a-abroad ako, same din yung gagawin ko. Same yung stress, mas malaki yung salary, pero ganun pa rin, 'di ba? So hindi siya fit dun sa gusto ko talaga mangyari na pagising ko sa umaga, may time pa ako mag-relax. Sino dito yung relaxation nila yung tumulala? Yung wala kang iniisip. Ako kasi yun yung gusto ko eh. Ayan, alam mo yung ano, wala ko munang iisipin na, oh my gosh, sasakay na ako ng ganito kasi kailangan ko na makahabol sa ganyan, di ba? Ganitong oras. Ganon, yung parang grabe talaga tong kastresan na to. Di ba? Ganon kasi yung life ko dati. O, di ba? O, kaya lang, yung ganon palang lifestyle ngayon, luxury pala siya. Ayan, hindi ako na-inform. Akala ko basta makatrabaho lang, 'di ba? Okay na siya. Pero luxury pala siya ngayon, yung tinatawag nating peace of mind and relaxation, 'di ba? So yung iba nga nagbabayad pa niyan para talaga magkaroon sila ng gano'n, nagta-travel sa ibang bansa, 'di ba? So hindi pala siya libre sa panahon ngayon, 'di ba? Minsan kahit na wala kang ginagawa, kung stress ka dun sa bills mo, hindi ka pa rin relax, 'di ba? Yun pa rin yung lagi mong iniisip. So yun yung buhay na gusto ko, yung meron akong peace, yung relax ako, and may time ako sa family ko, especially sa anak ko. Ayan, 'di ba? So yun yung binisualize ko dati na nakuha natin ngayon by the grace of God, 'di ba? Through I Am Worldwide, through network marketing. Ayan, na pag-uusapan din natin mamaya. So kailangan clear po 'yun sa atin. Na darating yung time habang nagbabakasyon ka, which is by the way free. Ayan, kasi free yung mga travels natin sa IM. Remind ko po yung Thailand, incentive natin. Nako, hanggang end of January, may oras pa tayo, 'di ba? Pero wag naman hanggang end of January pa naman, malayo pa. O, 'di ba? Kailangan as much as possible pag may mga incentive, tapusin mo agad, 'di ba? Para kasi sayang eh. O magkano rin pag nag-travel ka? Kaya naman natin mag-travel talaga, 'di ba? Kung kunwari gagastusan mo, pero sayang naman, 'di ba? Libre na lang pang shopping mo na lang yung iba, ipon mo yung iba, 'di ba? Depende sa 'di ba? And I remember, nagkaroon tayo ng travel incentive no sa MVP, ano 'yon no, sa Hong Kong. And sakto birthday month ng anak ko. So, ginawa ko na ring regalo sa kanya, 'di ba? Yung pagta-travel natin. And habang nasa Disneyland kami, nag-check ako ng income. Naalala ko lang, ay, ano nga pala ngayon, no? Cut off Monday. Yeah, so, chinek ko yung income and nakita ko 103,000. 'Di ba? Na-realize ko, grabe, dati ito lang yung sinasabi ko na gusto kong life. Yung magta-travel ako, pero pagtingin ko ng online account ko, 6 digits yung makikita ko. And nangyari po siya. And after that, nagbakasyon tayo sa Imon Pulo, expense paid ng company, 'di ba? Nag-check din ako ng e-wallet ko that time, 255,000 po. 'Di ba? So, pwede na ba? Pwedeng-pwede po, 'di ba? Ang sarap. Yan. So, ito hindi na to updated. Sorry, hindi ko na screenshot, 'di ba? Pero 19 million na po yan ngayon. And counting. Grabe, Lodi ko si Mentor EK nyo 1 million a month. O, 'di ba? Darating tayo dyan, 'di ba? Build pa tayo ng build. Yan. And yung first car ko,
pamana natin yan sa parents. Di ba yung iba, hindi pa patay yung parents, naghahanap na ng pamana sa kanila? Well, sa atin, iba. Tayo magpapamana sa parents natin ng mga sasakyan, ng travel, di ba? Kaya natin nagawa yan kasi nagka-second car na tayo. And yung video na napanood nyo kanina is the classic. Wow! Classic and the queen. Wow, queen talaga. Ayan, no? Mema lang. Ayan. ODR8 V10 Plus. Ako baka mamaya meron na dito sa Eagles na susunod dyan sa ODR8. Kasi balita ko may gusto ng ODR8 dito sa Eagles. Kayang-kaya natin yan, mentors, di ba? So, dati lang rin ako na hindi ako fan ng mga sasakyan, di ba? Pero nakita ko, grabe, no? Why settle for less if you can have the best? Oh, 'di ba? So, eto siya. Ang pag-uusapan natin ngayon is magkahalo siyang answering objections and how to seal the deal. Ayan. So, ano ba yung mga kailangan nating gawin? 'Di ba? Kasi syempre, um, talagang hindi ka makakatakas dito. Pag nagne-network ka talaga, makaka-encounter ka talaga ng mga objections na tinatawag, 'di ba? So, or kaya in a way, yung iba, they take it as a rejection. Yan. So, don't think na kapag may objection yung tao, ano tawag nito, parang ikaw na yung ino-object nila. So, lagi mo lang isipin na meron pang kailangan kasi ayusin sa mind niya. 'Di ba? Parang sasakyan, may kailangan pang kumpunihin para maganda yung function niya. Kung dito naman sa IM, may kailangan kang ayusin para maging okay din siya dun sa idea ng business natin or kaya ng product natin. Pero ito, kasi 'di ba, kaya ka naman nakaka-encounter ng objection dahil tinatry mo na siyang i-close. Tama? Hindi ka naman magpe-present ng wala kang goal na i-close. Ano ba ibig sabihin ng pagka-close deal? Ibig sabihin, maging successful yung sales. 'Di ba? Bumili siya, 'di ba? Maging okay siya doon sa idea, pumirma siya sa application form, 'di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Package or kaya yung product, 'di ba? Pero madalas doon sa pagpe-pay. Ngayon, ang closing kasi nangyayari siya or pag yung isang sales, 'di ba? Yung pag-close ng deal nang nangyari siya sa umpisa pa lang. Doon pa lang sa pagsagot mo ng inquiry niya. Or kaya doon pa lang sa pag-invite mo sa kanya. 'Di ba? Kasi step by step 'yan eh. At first, i-close deal mo muna siya na umattend nung orientation, 'di ba? So in a way, talagang ini-invite mo na siya, 'di ba? Parang inaano mo na siya sa idea, step by step siya. Wala naman siguro dito na umpisa pa lang closing ka na kagad. Pero part na 'yon ng closing process, yung umpisa pa lang, 'di ba? At gitna at dulo. Akala kasi ng iba sa dulo lagi closing, pero hindi. Sa pagsagot pa lang ng inquiry, nandun na, nagsimula na yung process ng closing. Kasi kung sa umpisa pa lang, kung hindi ka na okay kausap, hindi ka okay sumagot, late ka sumagot, 'di ba? Sobrang tagal, kinabukasan ka na nakapag-reply, whatever excuse you have, ang bottom line nun, hindi na okay umpisa pa lang. So, mahihirapan ka sa closing mo sa dulo. So, number one na tips natin, 'di ba? Or tip natin, be professional and have an excellent executive presence. Ayan. So, when you say pagiging professional, 'di ba? Oh, yung pagiging professional kasi, doon mo yan makikita, may verbal at saka non-verbal. 'Di ba? Pero ano ba yung unang makikita ng tao sa'yo? Kung dito muna tayo sa offline, 'di ba? Yung talagang face to face. Ano ba una nila makikita? 'Di ba bago ka magsalita, ikaw muna, yung itsura mo muna. So make sure na professional yung dating mo. Oh, pagdating muna natin doon sa physical muna, 'di ba? Yung pananamit. Kaya sa office natin, 'di ba, yung pananamit, talagang ano siya, strict siya. Hindi ka papapasukin kapag nakatsinelas ka, nakasando ka, 'di ba? Naka-shorts ka. So hindi nila papayagan. Bakit? Kasi nakakasira kasi as a whole dun sa mga tao, 'di ba? For example, um
ikaw, yung mentor mo, may mga invites, 'di ba? Or yung crossline mo, tapos nakita nila sa office may mga nakatsinelas, nasisira kasi, 'di ba? So, kailangan be professional. Kaya nga sa team, kailangan lahat tayo mag-abide. Hindi yung iilan lang. Hindi lang necessary to sa office mentor sa kahit nasa labas. Basta ginagawa mo yung negosyo natin. Kasi damay-damay tayong lahat. O example, may downline ka, magpapashare sa'yo, tapos hindi ka mukhang professional. Paano mo siya matutulungan mag-close ng deal? 'Di ba? Yung downline mo, naka blazer pa. 'Di ba? Ang ayos-ayos tapos ikaw hindi. O 'di ba? Kasi may impact siya na nakikita visual kasi yung tao eh, 'di ba? O so 'yun, kailangan professional ka, proper grooming. Yan, so maayos yung buhok mo. Para sa girls, it would be very convenient kung nakapagpariban ka na. Ayan, nakapagpariban na ba lahat? O, 'di ba? It would be very convenient para hindi na buhaghag yung buhok mo, makaka-save ka ng time, na everyday ka magbo-blower, ganon. Tapos, sa mga guys naman, yung maayos na buhok, oh, may mga iba naman na talagang nagpapahaba sila ng buhok, but make sure na bagay sa atin and make sure na maayos siya, 'di ba? Kasi syempre, nagnenegosyo tayo dito. Ayan. Tapos, aside sa pananamit, 'di ba, yung amoy natin. Ayan, so naintindihan naman natin yung iba wala pang kotse. Ako rin dati dumaan din ako sa ganyan. Alam mo yung pagdating ko sa office, kung ano ipinabango ko, 'di ba? Lagi napalitan na siya ng usok. O, pwede mong gawin 'yan, baon ka muna ng damit, palit ka, 'di ba? O kaya naman, magpabango ka, maghilamos ka muna, freshen up ka muna, kaya agahan mo para may time ka pa para makapag-ayos, hindi yung madaling-madali ka pagdating mo dun, pawis na pawis ka, 'di ba? And have an excellent executive presence. When you say executive presence, yan naman yung aside sa pananamit, how you carry yourself. Yung confidence mo, yung eye-to-eye contact mo, 'di ba? Yung pakikipag-shake hands mo dun sa tao, your choices of words, 'di ba? Baka naman mamaya nasa I am worldwide ka na, biglang, ay kabayo, mga ganon. Diba? O kaya napapa-bad words ka dun sa ano mo. O kaya naman, yung mga jokes mo, mga green jokes naman, ay nako, tigilan na po natin yan, di ba? So, hindi po siya okay. Kailangan pleasing tayo na professional. Ayan, di ba? Kasi, kumbaga, yung duda sa iyo ng tao, nababawasan siya eh. Kumbaga, okay. So siguro going well talaga yung business niya. Maganda siguro talaga mga trainings dito kasi nakikita sa iyo ng tao. Bali na ekis na yun sa utak niya na isipin niya ay yung mga gumagawa lang naman ng ganyan, yung mga wala ng choice sa buhay, o 'di ba? O, next natin is smile. Ayan. Kasi yung tao, automatic kasi yun eh. Wala naman siguro, hindi na normal yun, no? Wala naman siguro ang tao na pag umiti ka, mababad vibes pa siya sa'yo. 'Di ba? So, part yan ng pagiging pleasing personality natin or yung first impression nila. 'Di ba? Napaka-importante nun kasi it only takes 3 seconds para yung subconscious mind ng tao or hindi sa'yo. Kung sa'yo pa lang mismo, 'di ba, meron pa kayong pag-uusapan 'di ba? Pero kung sa'yo pa lang mismo, nag-know na yung mind niya, naku, mahihirapan tayong i-close ang deal niyan. And of course, we need to build rapport. Ayan. So, 'di ba, okay ka na, pleasing personality ka na. Kumbaga, nakapasok ka na, yes ka na sa kanya, 'di ba? Okay na, nag-open na yung mind niya sa na, okay, credible tong tao na to, professional to. Next yan is to build rapport. Kamustahin mo muna. You can use form, family, occupation, recreation, and message. Anything na pwede nyo muna mapag-usapan. It may help if you know a little about a lot of things. Know a little about a lot of things. Paano yon? Para tuloy-tuloy yung usapan nyo. Alam mo yung walang dead air? For example, pinag-usapan nyo yung current events. Oh, 'di ba? Yung a little lang. 'Di ba? Oo, nabalitaan ko nga 'yun. Related pala kayo dun sa ganon. Meron akong friend na ganyan-ganyan, oh, 'di ba? So tuloy-tuloy usapan niyo. Kunwari, pinag-usapan niyo about sports, 'di ba? Okay.
pero saan pala yung school mo before? O, kunwari, napag-usapan niyo yun. Or kaya tinanong ka niya, saan pala yung, saan ka nag-college? Kasi parang familiar ka. O, di ba, sabi, dito ako sa FEU before. Pero yung school namin more on medical field. Sabi niya, ay, medical field din ko. Anong course mo? Okay. Di ba yan yung mga ganito, ganyan? Kumusta naman after niya nag-ano? Kumbaga, meron ka laging bala. Ngayon, hindi ko sinasabi na kailangan sa lahat alam mo, 'di ba? Pero kahit a little lang para tuloy-tuloy yung usapan ninyo, 'di ba? Walang dead air na tinatawag, na awkward stage. O, 'di ba? And be a good listener. Makinig tayo sa kanila kasi doon ka makakuha ng mga verbal and non-verbal cues, 'di ba? Kasi if you're an observant at saka good listener ka, then make things convenient for your prospect. Paano convenient? It doesn't mean na doon ka sa bahay niya magto-talk to make things convenient. Pero kumbaga, kunwari yung way of payment, ganon. Hanap ka ng way na mas mapabilis sa kanya, 'di ba? Para mas mabilis yung closing ng deal. Kunwari nagsabi siya, ay ganon, kailangan pa pala pumunta sa office para mag-member. O, pwede mo na sabihin, ay hindi, anyway, pwede naman po through online, ipapalala move na lang sa inyo. Ito yung mga ibang options natin, di ba? Na maging mas madali na makapag-decide siya, di ba? And proper scheduling, na hindi ang gulo ng na dikit-dikit yung schedule mo, kaya late ka na dito sa isa or nakaligtaan mo na. 'Di ba? Tapos nakalimutan mo pa sabihin sa kanya na bawal mag-shorts sa office, na kailangan nakamask kapag nasa office, 'di ba? Kumbaga, pag hindi yan pinapasok sa office, anong gagawin mo? Nakalimutan mo sabihin sa kanya, anong gagawin mo? 'Di ba? Parang ang pangit no, nandun lang kayo sa labas, ang init. Yung hindi makapasok, hindi mo nasabi. 'Di ba? And prepare your tools. Ano ba yung mga tools natin? Very important na wag nating makalimutan, application form and ball pen, guys. Ano pa? Pang-present mo. O kung nakalimutan mo yung laptop mo, yung pang-present natin na parang booklet na binibigay na free kapag may pay-in. At saka paper and pen para masulat mo yung kompla natin, 'di ba? So prepare your tools. Kailangan handa ka doon sa giyera. Oh, tapos always do your best. Paano ba yung best? Kunwari, when you show up, 'di ba nag-effort ka nun? But when you fix yourself, para sa mga babae, nag-makeup ka. Akin kasi effort kasi yung pagme-makeup mentors eh. Kumbaga, kung ako lang, hindi ako nagnenegosyo, hindi ako ganun ka magme-makeup talaga. Mas gusto ko yung hindi ako ganun ka nag-effort sa ganyan. 'Di ba? Pero since nasa negosyo tayo, I want to go the extra mile na parang hangga't maaari may event every day, 'di ba? Nakaayos yung buhok, naka-makeup sa mata, 'di ba? And hindi ako lumalabas nang wala akong kilay hangga't maaari. Dahil yan ang reminder ni Mentor P sa akin. Kailangan may kilay kapag lumabas ka. O, 'di ba? Lalo na ako manipis yung kilay ko. O, next natin is the purpose. Ayan. So, kailangan clear sa iyo yung purpose. Bakit mo bakit mo pinupush yung tao na mapunta dito sa negosyo natin? 'Di ba? Kasi kung wala kang purpose, ang purpose mo kumita ka, which is by the way, automatic naman ang mangyayari and hindi naman ako makikipagplastikan sa inyo. Kailangan naman talaga nating kumita at nagdenegosyo ka for the income. 'Di ba? But aside from that, you need to have a deeper purpose kung bakit gusto mong mapunta dito yung tao. Bakit ba pinupush mo sa kanya to? Bakit ba sold out ka dun sa negosyo? What's in it for them? Na kailangan genuinely na nafi-feel mo na gusto mong maging benefits nila dito sa pagnenegosyo. Kasi nararamdaman yun eh. Kahit gaano ka kagaling mag-close, kung na ang pakiramdam ng tao, iniisahan mo siya. Ang pakiramdam ng tao, tinotok mo siya para ikaw yung makinabang, hindi pa rin yan ganon ka magjo-join or kaya hindi siya mako-convince, 'di ba? O kailangan nararamdaman niya, pero minsan nga alam mo, kahit hindi magaling yung nagtotok pagdating sa closing, o kaya hindi magaling yung nagtotok pagdating sa pagpe-present, pero pag nakikita niya or nararamdaman nila
na concern ka sa kanila, mag-go yan. Makikinig yan sa'yo. 'Di ba? O eto, ano ba yung objection madalas? 'Di ba? Kasi bago mo masettle, 'di ba, na i-assumptive closing mo na siya, na nagustuhan niya, minsan kasi may mga objection yan. And kailangan mapalabas mo yung objections nila. Yan. 'Di ba? Kung magagawa mo na maayos sa umpisa, yung objections na kumukonti siya. And depende sa presentation mo. Yung mga words na gagamitin mo, how you present, pwede mabawasan yung objection. Pero kaya hindi pa nagpapiin yung tao dahil secretly may objection pa siya sa mind niya na baka hindi pa niya kino-communicate sa'yo. So kailangan mapalabas mo yun para ma-address mo siya agad. So what is objection? The expression or feeling of disapproval, a reason of disagreeing. Not just expressed verbally but also through body language, 'di ba? Kaya minsan kahit sabihin nila, ay hindi, okay na, wala na akong question. Okay naman ako sa business, pero nakikita mo sa ano niya throughout the presentation, hindi siya nakikinig. O kaya yung mukha niya hindi mapinta. Alam mo yung talagang may iniisip, 'di ba? Na hindi ganun siya ka-agree. So makikita mo naman yon. Just be observant. At saka wag ka laging banat ng banat na ikaw lang lagi nagsasalita or ikakat mo yung tao kasi hindi mo malalaman yung talagang sa loobin niya. 'Di ba? Non-verbal cues are as important as verbal interaction. So paano ka mag-prepare? It starts with you. The way you listen, look, move, react, tell the person you're communicating with or not or um ano yun? React, ayan. So, how you react tells the person you're communicating with whether or not you care or you're being truthful or how well you're listening. Diba? Non-verbal signals plus words, na maayos, diba? Na non-verbal signals, magbibigay ng trust, clarity, and rapport dun sa tao. So, ano ba yung mga non-verbal signals nating tinatawag? First is the facial expression. 'Di ba? Yung mukha nila, 'di ba, na minsan hindi mo maipinta. Facial expression, very important 'yan. Tapos body movement and posture, gestures, eye contact, touch, space, ayan, no? And voice. Yan, very important 'yan. How to read body language. Yan. Pay attention to inconsistencies. So may mga inconsistencies kasi yan na tinatawag, 'di ba? Na iba yung sinasabi doon sa ginagawa. Sabi niya okay pero hindi naman pala talaga, 'di ba? Then look at verbal cues as a group. So as a group mo siya titignan, hindi lang yung iisa. For example, sabi niya magpe-PIN siya. Pero pag nakikinig siya sa'yo, halos hindi na makinig. Nakalayo pa siya dun sa table. 'Di ba? Tapos wala nang kahit anong tanong minsan. Pero hindi rin naman pa magjo-join. So hindi siya consistent dun sa galaw at saka sa salita. Look at nonverbal cues as a group. Ayan. Trust your instincts. So mararamdaman naman natin yan, mentors. Lalo na kapag matagal ka nang nagtutok. Kaya nga, minsan, 'di ba? Kaya minsan, hindi siya, ano tawag nito? Hindi sayang sa oras mo kapag nag-talk ka tapos hindi pa nag-pay-in. Bakit? Kasi doon ka gumagaling. Darating yung panahon, kahit hindi pa nagsasalita yung client, meron ka ng idea or nararamdaman mo na kung okay siya doon sa business or hindi. So ano ba yung mga tips natin? Ilang tips natin to answer objections. Yan. First is agree to disagree. Next, use the power of DISC. Third person approach and use power of stories. Equip yourself with facts. Ayan. You must know the strengths of the company. Build rapport and genuinely care for people. Ayan. So, ito yung mga common objections na na-encounter natin. 'Di ba? Or ma-encounter natin. Number 1, this is the universal objection. Objection ng sangkatauhan. Wala akong pera. O, 'di ba? Would you believe? Even yung mga business partners na dating na-invite sa ibang bansa, yan din yung sagot nila. 'Di ba? Imaginein mo yun. 'Di ba karaniwan pinapangarap makapunta sa ibang bansa.
Pero pag pinresentan mo, yan din yung sagot. Ay, wala akong pera. Ang daming gastos ngayon. 'Di ba? Oh, number one, wala akong pera ha. O, lagi na yang talagang sinasabi. Number one, share your story on how you produced your capital. I-share mo paano mo na-produce yung capital mo. Magkwento ka. Tapos agree ka muna. Ay, alam nyo po, or kaya mag-connect ka muna. Sabi mo, actually, ganyan din ako. Mirror effect. Na parang pareha rin kayo. Which is usually naman talaga, pareha, di ba? Oh, number one, actually, ganyan din po ako dati. Pero, ginawan ko siya ng paraan. Ang naisip kong way that time, mag-credit card payment. Kasi hindi ako physically maglalabas ng cash. Tapos, pwede ko pa siyang ipa-staggered payment. So, pwede yon. Number two, share stories of other business partners. Use the power of matching. For example, yung kausap mo, teacher. Ay, actually po, same na same po kayo nung isang kasama natin na ngayon po, Diamond Elite Executive na dito sa IM Worldwide. Teacher din po yun. Ginawan lang ng ng paraan yung puhunan niya. Actually, ang ginawa niya, nag-loan po siya para lang makapag-start dito sa business. Kasi na-realize niya, 'di ba, na matagal naman na siyang naglo-loan as teacher kasi marami silang opportunities para mag-loan at saka mas madali. Pero this time, last time na niya maglo-loan kasi magne-negosyo siya. O, 'di ba? So nakarelate. Pagdating sa matching, hindi lang naman ang basis mo niyan profession eh. Pwede ring same sila ng province, same ng lugar, same sila na mommy, same sila ng ng personality, let's say S, 'di ba, na hindi masyadong mahilig sa pakikipag-usap or pagsasalita, 'di ba? Pwedeng ganon. So hanap ka ng makakamatch sa kanya. Kunwari, ang more on concern niya, mommy siya. Wala akong pera kasi mommy na ako. Ang dami kong mga pinagagastos ngayon sa anak ko. Magbabayad pa ako ng tuition fee, ganyan, ganyan. Ay, alam mo, same tayo, sis. Nung nag-join ako dito, ang dami ko pang utang that time eh. Tapos, ayun din, nagpapaaral, nag-aral na yung anak ko that time, so nagbabayad na rin ako ng tuition. Kaya lang na-realize ko, pataas ng pataas talaga yung bilihin. Kumbaga, kung hindi ako magnenegosyo ng ganito, tuloy-tuloy pa rin akong gagastos. Pero yung source of income ko, iisa lang. So this time, gawan ko man ng paraan, okay lang. 'Di ba? Kasi pwede naman magdagdag to sa income ko. 'Di ba? O parang ganyan. Agree ako sis, madami talagang gastos ngayon at maraming problema sa pera. Pero madami din tayong teachers na kasama na partners dito. Sila naman karamihan, nag-loan din. Yan. Kung sa birthday parties nga, naglo-loan sila eh. What more pa para sa negosyo? O, di ba? Ano pa? O, isang example natin, yung 44.8, kung titignan mo as problem, problem talaga yan. Pero kung iisipin mo maigi as solusyon yan sa matagal na nating problema, mas maganda. 'Di ba? Imagine natin, ano na bang problema natin 2005 pa lang? 'Di ba pera na? O anong problema natin ngayon? Pera pa rin. Ang isang problema, hanggat hindi natin gagawa ng solusyon, mananatili siya as problema. Isa pa, naisip ko kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Oh. Ito yung sabi ng speaker sa akin before eh. Ito si Sai, nakapagpa-open mind sa akin dati. Mustang or iPhone magkano? 'Di ba may kamahalan? 'Di ba iPhone 70,000, Mustang around 3 million. O, sabi sa akin noon, kung ibibigay ko sa'yo itong Mustang, 'di ba, sa halaga na 16.8 bukas 1 PM, magagawan mo ba ng paraan? Tapos, hintayin mo siya sumagot. Ganito guys, pag may mga itatanong ka sa prospects mo, hintayin mo siya sumagot. Alam mo yung maobliga talaga siya sumagot, itanong mo ulit hanggang sa sumagot siya. Kasi meron yung psychological effect, 'di ba? Na pag yung tao sumasagot mismo, 'di ba? Tapos noon, sabi mo, magagawan ba ng paraan? O, tapos sabihin niya, oo naman, kasi Mustang yan eh. O, ganun din dito sa business. Yun din yung endpoint mo. Magkakaroon ka rin nun pag tinrabaho mo yung negosyo. Pero dito, 16.8 lang ilalabas nating puhunan. Yun lang yung way para makuha mo yung goal natin. 'Di ba? So, kailangan gawan natin ng paraan.
Diba? Ano pa? Are you learning, guys? Ayan. So, hopefully, no, na natututo tayo ngayon dito sa training natin. Type 3 naman po if you're learning. O, next natin, investment versus luho. O, pwede mo sabihin na, eto 'di ba? I don't know if you'll agree. Pero ang dami nang dumaan na pera sa atin. 'Di ba nga, nagsasamgyup pa tayo lagi. O, ang dami nang dumaan na pera, mga damit. Pero kung titingnan natin, dumaan lang siya, hindi siya investment. Liability siya ngayon, hindi natin napapakinabangan. 'Di ba? O, next natin, ano pa? For business owners naman, kasi kahit naman business owner, hindi naman lahat ng business owner malaki yung kinikita. Tama? Yung iba, pinapaikot lang rin yung pera nila. Kumbaga, kumikita sila pero hindi naman ganun kalaki tapos ibabalik din nila doon sa negosyo yung income nila. Kaya may mga business owners din na kapag inoferan mo ng ganito, kahit gusto nila, sasabihin nila sa'yo, ay wala akong pera kasi nakaikot yung pera ko sa ganito, ganyan. 'Di ba? Or kaya yung business ko ngayon mahina. O for business owners or alam mong capable naman, discuss the difference of traditional versus non-traditional business. So ano ba yung difference niyan? Yun nga po kaya kung mahina po yung business ninyo ngayon, maganda po mag-add kayo na additional business. Dito naman kasi one time ka lang po maglalabas, hindi ka po paulit-ulit na mamumuhunan. Wala pong operational expenses. Tapos po, um, wala rin siyang territorial boundary. Kahit nandyan kayo ngayon sa Bicol, pwede kayong magkaroon ng negosyo sa US, sa Europe, 'di ba? And sa Middle East. Yeah, so wala po tayong ano dito, limit pagdating sa ganon. So madiscuss mo yung difference niya. Tapos sabi mo, maliit lang po yung puhunan. Kahit 198,000 po yan, compared naman po dun sa mga traditional business ninyo, maliit pa rin po siya. Tapos, meron ka na pong stocks kagad. Kumbaga, sa stocks na napunta yung pera mo. 'Di ba sa iba mamumuhunan ka pa ng iba tapos iba pa yung stocks. Dito, stocks na agad. 'Di ba? Tapos nun, eto, use the power of matching. Kwento ka ng mga tao na naging successful din, na kapareha niya na nagnenegosyo. 'Di ba? Tapos, eto yung isa sa pinaka-effective kapag mga negosyante yung kausap mo. Kailangan mapakita mo sa kanila yung mga advantages na nila and strengths nila kung bakit mas doable to sa kanila compared sa iba, 'di ba? O if nagagawa nyo nga po sa traditional business nyo, 'di ba, na malaki yung puhunan. Dito po yung connections lang na na-build nyo over time. Kumbaga gagamit lang sila ng product natin kahit dun lang muna tayo mag-start, 'di ba? O kayang-kaya nyo rin po tong gawin. O, 'di ba? So more on ini-encourage mo siya dun sa skills na meron siya. Tapos yung iba naman, ay hindi ko linya yan. Ang hirap niyan kasi hindi naman ako more on sa marketing na ganyan, sa sales na ganyan. Hindi ako mahilig sa ganyan, 'di ba? O, pwede mo sabihin, actually po, ano po ba yung linya for you? O, kunwari, sasagutin ka niya, yung talagang naaral mo, yung sanay ka, yung mga sasagot niyan. 'Di ba po yun yung pinag-aralan? O, alam niyo po, 'di ba marami pong call center agents, marami nagwo-work doon? Pero kung titingnan niyo, wala naman pong course na call centering. Ibig sabihin, inaral lang po nila yon dahil yun yung booming, yun po yung mas malaki na income. So, ibig sabihin po pala, yung isang bagay, it's up to us kung lilinyahin natin siya or hindi. Ibig sabihin, lahat po ng bagay na aral naman. O example po, pinapili tayo, 'di ba? Or ako po, or pwede mo igamitin yung sarili nyo By the way, guys, kapag we're answering objections, don't be too direct dun sa kausap mo na kung ikaw ba papipiliin ka ganyan, 'di ba? So mas maganda na lagi mong i-example yung sarili mo or example mo yung ibang tao, 'di ba? So with this, 'di ba? For example ako kasi dati pinapili ako Sabi ko gagawin ko yung linya ko, pero ang kita ko lang 20,000, 40,000 per month or meron akong aaralin, let's say pagbebenta ng tuyo, pero 200,000 per month yung kikitain. So, nung namili ako, sabi ko, syempre, dun sa mas malaking income. Kasi same lang na nagbibigay ako ng time and effort. Diba? So, ano pa? Yung iba nga po doktor na, nagne-nurse pa para makapag-abroad kasi dun po yung malaking income, mas magandang opportunity.
'Di ba? Pag sa abroad po, 'di ba, start from bottom tayo. Dan lahat ng bagay na pag-aaralan. Sabi ng nag-invite sa akin, ganun yung lagi nating sasabihin, mentors, ha? When we make example, sabi ng mga nakausap natin, or kaya realization natin, ganun lagi. Meron naman, next, no? Ask ko muna, ipagtanong-tanong ko muna. Oh. Ngayon, agree to disagree. Dito naman tayo papasok. 'Di ba? Kung kanina, ang nagamit natin ay matching and mirroring, 'di ba? Na, ay, ako rin. Ganyan. O ngayon naman, agree ka muna. Actually, okay naman po yan. And then, saka na yung disagreement mo. 'Di ba? Yung iba kasi, ay, hindi okay yan. Alam mo yung diretsahan na talaga. Bakit ka pa magtatanong sa iba? Ikaw naman dapat magdesisyon. O, yan. O, 'di ba? Huwag masyadong straight to the point, guys. Kasi ang kailangan natin dito is hindi malayo yung loob ng tao sa'yo. Or parang, kasi ganito siya eh. Pag once na ma-offend mo siya, hindi na yan makikinig sa'yo. Kasi wala kasing taong makikinig dun sa taong ayaw niya. Tama? Di ba makikinig yan sa'yo dahil okay ka sa kanya. Di ba? So, agree ka muna. Kasi pag nag-agree ka, parang in-acknowledge mo, hindi mo ni-reject kagad yung idea niya. In-acknowledge mo na yun yung view niya, yun yung insight niya, 'di ba? That's a sign of respect din, 'di ba? So okay naman po 'yan. Kaso hindi po nila napakinggan yung presentation eh. 'Di ba? So meaning yung judgment po nila maaring hindi po maging okay, 'di ba? Or kaya maging ano siya, no, maging tama, 'di ba? Kasi hindi po niya napakinggan. Example po, parang ganito po 'yun. 'Di ba, nanood po tayo ng sine. And then tinanong natin dun sa mga hindi nakapanood ng sine, hindi napanood yung movie na 'yon, kung maganda ba yung movie. 'Di ba? So, yung isasagot po ba nila reliable po? Hindi, kasi hindi nila napanood. It's best po na kung sino pong nakaintindi, sino pong nakinig, siya po yung mag-decide kasi hindi po napakinggan nila. It would be helpful din kung bago ka pala mag-start ng orientation mo, it would be helpful na mag-ano ka muna, no? Na itanong mo muna. Anyway, ano, no? Nandyan po ba yung wife ninyo? Nandyan po ba yung husband nyo? Para maganda po dito maano natin, no? Kayong dalawa na po makapakinig. Pag sinabi, ay wala eh. Tanong mo, sino po if in case yung magde-decide? Kunwari sinabi niya, hindi, ako naman yung magde-decide. Di proceed ka na. Pag sinabi niya, kaming dalawa eh. Pwede mo sabihin sa kanya, sige, set na lang tayo ng isa pang appointment na nandyan yung husband nyo. Diba? Ngayon, itanong mo, paano if ayaw niya? Tutuloy ka pa rin? Paano yun? Kung ayaw niya, hindi naman niya napakinggan to. Paano po yun? Tutuloy ka pa rin ba? Doon mo malalaman yung sagot niya. Ngayon, pag yung sagot niya, oo, okay, sige. Proceed ka na doon sa closing. By the way, send ko po sa inyo yung mga info na need. Tapos, yung options ng package, mamili na po kayo doon. Diba? Ganyan. Ngayon, pag ang sagot niya, depende kasi sa napag-usapan namin eh. Set mo ulit ng appointment. Set mo ulit ng appointment, 'di ba? Maganda, dalhin mo dito si mama mo or asawa mo para mapaliwanagan natin. Next natin is small time business. Madalas, yung objection na to, non-verbal cue. Paano non-verbal cue? Hindi niya directly sasabihin sa'yo, pero nakikita mo. Minsan yung mga pilosopo, 'di ba, na parang ang yabang, that they think highly of themselves, na parang ang corny ng network marketing, 'di ba? Mga ganon. Makikita mo 'yun sa galawan nila, hindi nakikinig, minsan natatawa-tawa, may mga ganon eh. 'Di ba? So okay lang 'yon. Pag ganon, huwag ka na magalit. Yung iba kasi naiinis sila, nagpapadala sila sa emosyon nila, 'di ba? Pero, alam niyo yung saying na, kill them with kindness. 'Di ba? Parang ganun din dito, pero kill them with the results. Wow! Ayan, kill them with the results. Paano yon? 'Di ba? Kumbaga, kailangan mo lang ipakita na hindi naman po to small time.
yung usual kasi na thinking ng mga tao sa network marketing, which is ako, guilty ako dito nung una. Pero hindi ko naman iniisip na mababa siya. Pero yun lang yung initial talaga na, na tingin ko. Hindi ko alam kung bakit, ganon, 'di ba? O, kasi nga napalaki ako na more on employment talaga. Iba pa rin kapag may job title ka na ikaw yung boss, like executive titles, mga ganon. 'Di ba? So, depende lang talaga siya dun sa thinking ng tao. Pero pag naka-encounter ka ng ganyan, kailangan lang mapakita mo na hindi siya small-time business. And it would also help kung yung mga taong i-example mo, ka-level niya or mas mataas sa kanya. Example, nasa corporate ano siya, no? Corporate work siya. Sa corporate yung work niya. Tapos mataas yung position niya doon. Hanap ka ng mga negosyante na i-example mo. 'Di ba? Na may malakihang business na talaga. Hanap ka ng mga corporate employees din na matataas din, malalaki rin yung income. Pwede mo rin i-example OFWs na high-paying jobs yung i-example mo. Kunwari, sample mo, ay, dito po pala meron din tayong kasama nurse practitioner sa US. So, kumbaga, yun po yung next sa doctor na profession, 'di ba? Kasi mataas na klaseng nurse po. Malaki na rin po yung kinikita noon. Kumbaga, nagwa 1 million per month yun sa trabaho niya. Tapos, ano pa siya, no? Gold business pa siya. Yan, downline nila Mentor Bridge from New Breed yun, 'di ba? O nag-gold business pa. Pero ginagawa pa rin po yung IM Worldwide. Kayang-kaya niyang bumili ng mga branded items, mag-travel, kayang bumili ng mga gadgets, 'di ba? Pero tuwang-tuwa nung naka-receive yung mga anak niya ng MacBook Pro for free. Kasi sabi niya, eto, hindi ko na to tinrabaho. Free pa to, extra pa to, kasi kumita na siya dun sa tinrabaho niya from the business. 'Di ba? So, kailangan lang kasi hindi naman ibig sabihin no, na mayabang yung tao nakainisan mo siya. Kaya lang may ganun lang talaga minsan. Some people, they want to be with the people na kapareha nila. Kaya nga yung matching, 'di ba? Very important siya. So similar siya sa kahit anong background, mayaman, sakto lang, 'di ba? By profession, na-attract sila kapag yung mga kasama nila is pareha nila or kaya mas mataas sa kanila. 'Di ba? Or kaya hindi naman mas mataas, 'di ba? Mas mataas yung kinikita. Yung may mga results na rin kagaya nila, 'di ba? So, kailangan hanap ka ng ganon. Kaya nga 'di ba pag nagpe-present ka or nagkukwento ka sa tao, hindi mo lahat kinukwento sa kanya. Pipiliin mo lang yung kamatch niya, pipiliin mo yung sakto dun sa needs niya, sakto dun sa objections niya na nakikita mo, 'di ba? O ano pa? Small time business, kailangan mapakita mo that network marketing is for people who loves helping other people. Pwede rin 'yon. Papakita mo that network marketing is a profession in a business platform. So business pa rin siya, but iba lang ng business model compared sa usual na mga traditional businesses. Diba? Once kasi na nakita niya yon, magkakaroon siya ng understanding na, negosyo pala to. Kaya naman minsan, small time yung tingin nila kasi ang akala nila, recruit-recruit lang. Ang akala nila, mag-aahente sila ng barley. O, di ba? Sabi niya, ba't ako mag-aahente ng barley? Malaki na yung kinikita ko. Ganito na yung posisyon ko. O, kailangan maipatindi mo. At kailangan yung pag-akto mo, yung pagsalita mo, hindi siya ah, pang small time. Ha? Na yung iba kasi, binababa nila ng husto yung sarili nila at yung business. I know na nasa training nila, Pres, yung be humble, di ba? Pero ano sabi ni Pres doon? Sabi niya, hindi ibig sabihin no na pagpasok mo na office, yuko pa na, ka na lang, di ba? Humble ako, humble. Hindi. Ibig sabihin nun, you don't brag na ikaw lagi yung gumagawa ng negosyo, sarili mong lakas, di ba? You credit the Lord, but it doesn't mean na humble yourself to the point na pinapababa mo na rin pati yung negosyo. Na dumarating sa point na nagmamakaawa ka na. 'Di ba? Yung ganong, please naman, para may benta naman ako." Ganyan. For some people, it works. Lalo na kung ka-close nila, yung kausap nila. Pero majority, kahit ka-close mo pa, dapat laging what's in it for that person, hindi what's in it for you. 'Di ba? So, kailangan ipakita mo yon that you have pride
with the business kasi yung business natin at yung products natin may ibubuga siya na hindi ikaw yung naghahabol. Yan din kasi yung isang nagli-lead sa tao nung bakit small time business, 'di ba? Na parang ay parang kawawang-kawawa naman tong tao to, hindi ganoon. 'Di ba? The more na ganun ka na nagmumukha kang kawawa, parang kawawa ka magsalita, 'di ba? The more na hindi ka makaka-attract ng pay-ins, the more na hindi ka makaka-attract ng mga prospects mo. And the more na titingnan nila na small-time business yan. Kasi, first and foremost, ikaw yung titingnan nila. Kasi ikaw yung nagpipitch ng business, di ba? Ng business idea ng product. Di ba? O, kunwari, pwede mo na lang example ulit yung sarili mo. Huwag mo silang i-example kasi baka ma-offend. Pwede mo sabihin na, Ah, ay nung una nga parang hindi ko naman type tong ganitong business. Kasi ang tingin ko dati dito, para lang to doon sa mga tao na walang choice sa buhay. Yung ganon, di ba? Kasi para mag-offer-offer ka. Pero nung naintindihan ko siya na big time business siya, di ba? At nakita ko yung mga resulta nila, napaisip ako. Sabi ko, meron bang naka-Lamborghini na small time? 'Di ba? 'Di ba dito usually yung mga ganun, mga anak mayaman, 'di ba? Pero dito nakita ko from all walks of life, ordinary people nagkakaroon ng extraordinary results, 'di ba? And so I am worldwide results and testimonies. Kumbaga, pag share, yun nga yung maganda sa business natin Because of our brand ambassadors, 'di ba? Grabe, all out yung company, Park Seo-joon. Kumbaga, hindi na to iisipin Park Seo-joon, Jung Ho Yeon. Ano ba mga minamarket ni Jung Ho Yeon? 'Di ba? LV, Chanel, 'di ba? Mga ganong Bentley. O, may isip pa ba nila na small time? Even dun sa mga billboards natin, 'di ba? Wala na, 'di ba? So nalilesen siya. Pero pag naka-encounter ka ng ganyan, 'yon. Alalahanin natin yung tips ko kanina. Yung iba naman, okay sana ako dyan. Maganda, maganda. 'Di ba? Kaya lang wala pa akong time dyan ngayon. I'm busy. O, diba? O, paano kapag ganon? O, pwede mo siyang kausapin. Okay lang yan. Pwede mo naman tong gawin. Wala namang one size fits all dito sa IM. Diba? Ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng planning, tapos iti-tailor fit natin siya dun sa schedule mo. Pero ang maganda dito, nakapagsimula ka na ng negosyo, sis. 'Di ba? Tapos pwede mo rin sabihin, dito naman hawak mo yung oras mo. Pwede mo tong gawin kapag day off mo. 'Di ba? Tapos isa pa na pwede mong sabihin sa kanila, perfect yan. O, 'di ba? Agree ka muna, perfect yan, busy ka. Tapos simulan mo na to. Kasi meron tayong tinatawag na spillovers. Ano yung spillovers? Alam mo ba sa spillovers, pumosisyon ka muna ngayon, yung account mo tuloy-tuloy na malalagyan pa rin. 'Di ba? Pero make sure mentors baka naman mamaya after ng pay-in mo na yon tapos nilagay mo siya sa inner wala na, wala kang word of honor nun kapag ganon. Tumigil ka na tapos hindi mo talaga siya nilagyan, 'di ba? O, pwede mo sabihin sa kanya, perfect yan sis. Habang busy ka, nagwo-work na yung account mo. Nagkakaroon na siya ng deposito. Nagkakaroon na ng parang bank doon. Mawi-withdraw mo siya pag winworkout mo na. O, di ba ang ganda? O, kunwari, sabi niya, ay, busy pa ako ngayon kasi magbabakasyon ako, pupunta akong abroad, ganyan, ganyan. O, perfect yun. Di ba? Kasi nakastart ka na, kahit busy ka. Pag workout mo na to, ang dami ng under mo. Di ba? Pumosisyon ka pa lang. O, pwede rin ganito. Ikaw ang perfect na gumawa ng negosyo kasi busy-busy ka. Bakit naman? Wala nga akong oras. Kasi sis, tignan mo naisip ko rin yan dati. Dati sobrang busy ko. Kaya lang na-realize ko hanggang kailan ko ba gusto maging busy lagi. Di ba nakakapagod laging busy? Naisip ko, tong negosyo na to, darating yung time, yung 3 trabaho ko ngayon dito sa abroad, pwede siyang mabawasan. Kasi kaya na niyang pantayan yung kinikita ko sa pagtatrabaho ko. O, di ba? If sa school nga kunwari, nagsuschooling naman or estudyante, pwede mo itong gawin part-time habang nag-aaral ka. Di ba? Ayaw mo nun, pagka-graduate mo, may kotse ka na. O kumikita ka at least 5,000 a week. Yung iba, mag-a-apply pala ng trabaho, ikaw kumikita ka na. Di ba? So, pwedeng ganyan. Ano pa?
Ito naman isang objection, no? I don't know kung na-encounter nyo na to, pero ito, madalas ko tong na-encounter. Actually, alam ko yung ganyang business. May kakilala nga ako, nag-member sa kanyan, pero hindi kumita. Minsan naman, sasabihin nila, ay, ang dami ko na na-join na ganyan, pero hindi naman ako kumita sa ganyan. Kumbaga, naglabas lang ako ng pera, yung iba nga, na-scam pa ako eh. Again, agree to disagree and ask more questions. Okay, nag-join ka na pala. Anong company? Okay. Pero that time ba, umattend kayo ng trainings, naaral mo ba yung negosyo, di ba? Nandun ba yung mentor mo? Meron bang tumulong sa'yo, nag-guide sa'yo para gawin yon? Diba? Usual na sagot nila, ay, nung time na yon kasi busy ako, hindi ko rin naasikaso talaga. Ganyan. Or kaya naman, usual na sagot nila, hindi kasi nung nagpapiin ako, na wala na rin yung nagpapiin sa akin. Yan yung top 2 na sagot nila. 'Di ba? Sabi mo, okay, sige, kaya pala. Ayan, kasi syempre 'di ba pag yung isang negosyo, hindi mo siya win-workout, kahit hindi negosyo, kahit trabaho, hindi mo siya na-workout, hindi mo siya naaral, walang nag-guide sa'yo, malaki talaga yung chance na mag-fail ka. Tumigil ka at mag-fail ka. Good news, dito sa IM Worldwide, may mga tutulong sa'yo na gagawin yung negosyo. Isa na lang example dyan, consistent yung team trainings natin. Pwede mo example to, itong kick-off training ninyo. 'Di ba? Alam mo ba, meron tayong kick-off training ngayon sa team natin. 5 days siya na aaralin yung negosyo, ano ka, no? Ire-remind sa'yo paano gagawin yung negosyo, and that is for free. Tapos ang matindi nun, yung mga magtuturo sa'yo, yung mga may resulta na rin sa negosyo. May mga magagay. Tapos, alam mo dito, sis, may meeting tayo from time to time. I-check kung ano na ba yung progress natin dito sa negosyo. 'Di ba? So, dito, tulungan system siya. And kailangan, ipakita mo rin na naaaral mo yung negosyo. 'Di ba? Knowledgeable ka pag tinanong ka niya, 'di ba? Yon. Tapos, show people na kumita na. Tell stories of people who started from scratch. Alam mo ba, dito sa atin, yung mga walang idea talaga dito, yung mga busy dati. Tapos yung mga nag-join na rin from other companies before na nag-fail. Ngayon dito sa IM Worldwide, kumikita na. Binigyan lang nila ng chance na gawin ulit yung negosyo. 'Di ba? Binigyan din nila ng chance yung sarili nila na matuto at kumita dito. 'Di ba? Empower them that they can also do this. Minsan kasi yung tao, believe siya dun sa produkto, believe siya dun sa kakilala niya, believe siya sa'yo, pero wala siyang confidence sa sarili niya. Alam mo yung naisip niya na, hindi kasi ako masyado sa ganyan eh. 'Di ba? Hindi ko kaya yung ganyan. So, kailangan lang, mapakita mo sa kanya na kaya mo rin to. Eto nga estudyante, walang connection. Ikaw, ang tagal mo nang nag-work. So, ibig sabihin in a way, nakabuild ka rin ng connections mo. Huwag ka mag-alala kasi tutulungan ka naman namin how to start. Yan, sa lahat ng field may nagsasucceed, merong hindi. Ang tanong, saan mo ba gusto sumama? Doon sa mga nag-succeed na or doon sa hindi? Yan. O, yung iba naman, hindi naman ako kikita pag di nag-refer. O, di ba? Sino nagsabi ng ganyan? May income ba ako pag walang referral? O, di ba? So, pwede mong sabihin, hindi naman ako kikita pag di nag-refer. O, di ba? Yung ganyan. Actually, walang negosyo or walang pwedeng pagkakitaan na kikita ka nang wala kang ginagawa. Di ba? Pwede yon sa bangko, pero napakaliit. Para maramdaman mo, kailangan malaki yung income mo. Pero walang legit talaga na ways para kumita na hindi ka magtatrabaho. At one point, kailangan talaga may effort ka. Tapos, pwede mong sabihin na, alam mo ba, yung pagre-refer, ginagawa na natin yan araw-araw, hindi lang natin napapansin. Example mo. Example, di ba sa Facebook, nagsashare ka ng mga magagandang quotes, nagsashare ka ng um, mga funny videos, di ba? Pag sinare mo yon, hindi mo lang alam, nare-refer yung content creator nun. 'Di ba? Pwede siyang kumita from that dahil mas maraming viewers dahil na-share mo siya sa mga kakilala mo. Nag-react yung mga kakilala mo, shinare din yung video niya, tumaas yung engagements niya, pwede ba siyang kumita? Yes, 'di ba? Natulungan mo ba siya? Yes. Pero ikaw ba, kumita ka ba? Hindi. 'Di ba? Ganon din, same as pag kumain ka sa restaurant. 'Di ba pag kumain ka sa restaurant, pinopost mo sa Instagram mo, pinipicturan mo, then tinatag mo
yung restaurant na yon, 'di ba? The question is, tumaas ba yung sales nila because of that? Maaari, dahil nagkaroon sila ng mga customers, pero ang tanong, ikaw ba kumita ka? Hindi. So every day, we're doing referrals but we don't earn from that. Pero dito sa negosyo natin, i-refer mo lang, which is makakatulong pa nga sa mga tao pagdating sa health nila. Ang daming tao na kung alam lang nila yung barley, kung alam lang nila yung tamang lifestyle or yung mga lifestyle modifications na pwede sana nilang nagawa, pero walang nag-introduce sa kanila, maaaring ngayon wala silang sakit. Maaaring ngayon, buhay pa yung family members nila kasi baka naagapan yung current na sakit. 'Di ba? Kung alam lang nung iba na nagsa-struggle sa pera na may ganitong opportunity pala, 'di ba? Na napaliwanag nila na maayos, maaring ngayon kumikita sila, mas guminhawa yung buhay nila. Ibig sabihin dito sis, hindi ka lang basta magre-refer. You can be a channel of blessing to other people just by sharing this opportunity. Dahil hindi naman pwede na lagi lang tayong nagbibigay. You give man a fish and he or she earns for a day. But if you teach them how to fish, and they will earn for a lifetime. So, ganun siya. So, very powerful pala yung referral na tinatawag. O, dito, pwede kang kumita. At saka, eto lang ha, linawin ko sa'yo. Baka akala mo, yung gagawin natin dito, magbabahay-bahay tayo, tapos may hawak ka na mga vacuum cleaner, ire-refer mo to sa kanila. Hindi na po ganun. Yung panahon ngayon na magmamakaawa ka sa mga tao na kumuha sila. Kasi minsan ganun yung thinking nila. Ay, sales, magmamakaawa ko sa mga tao para lang kumuha sila. Magbabahay-bahay ako, magpa-flyers ako. Yes, we also do flyering, pero you have the choice. Hindi lang yon yung mga ways natin. Napakaraming ways para kumita dito sa negosyo. We have 13 ways to earn. 'Di ba? Oh, next. Paano kapag lahat member na? Ang hirap naman nun, 'di ba? Paano 'yan pag lahat sa province namin member na? Wala na, 'di ba? Wala na akong mare-refer. O kaya minsan, no, may naging client kami ang sabi niya, ay wala na akong mare-refer diyan kasi yung mga kakilala ko sa Taiwan nagpa-member na pala. Oh, sabi ko, okay po. Sorry to hear po pero alam nyo, magandang senyales po yan. Bakit? Member na sila, wala na magpapamember sa akin. O pwede mo sabihin, magandang senyales po yan. Kasi ibig sabihin, napatunayan nyo talaga na may kakilala kayo na gustong mag-join. Ibig sabihin, yung iba nyo pang kakilala, maaari or malaki yung chance na magjo-join din sila. Pero this time, sa inyo na. Mas pwede mo sabihin, mas marami po tayong hindi kakilala kesa sa kakilala. 'Di ba? Wag po natin isipin na tapos na yung negosyo ninyo kapag yung mga kakilala nyo nag-join na. Hindi. Kasi alam nyo po, ako na lang mismo, majority na mga nag-join sa akin, mga hindi ko po kakilala. Through online po yung iba. Hindi ko kakilala, wala kaming personal connections talaga at all. And there is no such thing as saturation po. You can use example ng refrigerator. Lahat po ba may refrigerator? O, di ba? Sasagot yan. Oo naman. Siyempre, wala nang bahay ngayon na walang refrigerator. O, eto po. Lahat po may refrigerator na. Pero tanong ko po, meron pa rin po bang nagtitinda ng refrigerator? Sabi niya, yes. Napakarami po. Bawat SM malls po, meron diyang appliance center na nagtitinda ng refrigerator. Tama? O, online, tingin ka online may nagtitinda ng refrigerator. Bakit po may nagtitinda pa rin ng refrigerator? Lahat naman po ng tao, may refrigerator na sa bahay. Ang refrigerator ba, pag sinipa mo, binagsak mo yung pinto isang beses, masisira na ba yon? Di ba hindi? Ilang years ginagamit ang refrigerator. Pero meron pa ring demand sa refrigerator. Ang barley po ba, kailangan siya ng mga tao? Pwede po ba siya sa lahat ng tao? Kahit anong nationality, kahit anong religion pa niyan, kahit um, anong tawag nito, kahit anong sexuality pa niyan, 'di ba? Yes. Kailangan siya. Yung barley ba, 10 sachets, pag ininom mo, ubos na? Yes, 'di ba? Consumable kasi siya. Oh, so ibig sabihin,
meron siyan at merong demand. Walang saturation po. Hanggat may bagong nabubuhay na tao dito sa mundo, hanggat may namamatay, wala pong saturation. Araw-araw, ilan ang nag 18 years old, araw-araw, ilan yung nabubuhay, araw-araw, ilan yung nagkakasakit, ilan yung natatanggal sa trabaho, ilan yung na-open mind sa business. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang demand sa product natin and ng business natin. 'Di ba? Tapos, ang pwede mong sabihin ngayon, grabe, no? Booming stage po ng IM Worldwide ngayon. Kumbaga, ito na yung era na ang goal na natin, bawat bahay sa buong mundo magkaroon ng barley, maging user ng products natin, 'di ba? At napakalaki pa. And you need to, at eto tayo, continuously tayo nag innovate. Alam nyo po ba before, iilan lang po yung product natin. Pero ngayon, mas nadadagdagan pa. Dati yung income system natin, yung compensation plan, ways to earn, mas konti. Ngayon, dinadagdagan pa. So meaning, mas lumalawak yung market ng mga products natin kasi nag innovate tayo. And last but not the least, dito na tayo sa tinatawag nating closing. Ayan, dito na tayo sa closing, no? Eto, don't be afraid to ask questions to find out if the person will join or not. 'Di ba? The moment kasi nahihiya kang itanong, number one, it's either wala kang confidence sa sarili mo, 'di ba? Hindi mo alam yung sasabihin mo, or ano pa? Hindi mo alam yung sasabihin mo, or nahihiya ka dahil ang iniisip mo, what's in it for you? Yung kikitain mo, 'di ba? Pero kung ang iniisip mo, yun nga yung sabi ko kanina, 'di ba? Sa umpisa pa lang. What's your purpose? Ano bang purpose na gusto nating no, i-impart dun sa tao? Ano ba yung magiging benefit nito sa kanila? So hindi ka mahihiya na i-close. Hindi ka mahihiya na i-upsell. Bakit? Kasi hindi mo iniisip na mas malaki yung just for you mo dahil may babayarin ka. Ang iniisip mo, kasi po ganito yan, mas malaki yung kikitain ninyo, yung just for you nyo. Alam nyo ba na kung ano yung package na kinuha nyo, most likely yun yung ipupush ninyo. Kasi yun yung dun ka sold out na package, 'di ba? Kaya ko po kayo pinupush sa Jade package kasi aside sa may 50,000 additional worth of product siya, salo nyo na po lahat ng benefits. And one-time investment lang po to. Lifetime nyo na po mapapakinabangan. 'Di ba? So, ang i-push mo lagi is on the spot, pay in. On the spot. 'Di ba? Kasi, eto siya eh. Para sa tao kasi to, kunwari magbago yung isip niya. At the end of the day, kunwari na-close deal mo na siya. Nagbago yung isip niya, kwento niya sa iba. Ito pa, reminder mentors. Pag pa-closing ka na, kailangan sabihin mo sa kanya na wag muna magkwento sa iba. Ayan, lalo na pag na-close deal mo na siya. Tapos push mo na mag on the spot down payment siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag nag on the spot down payment siya, hindi na niya yun makukuha, no? Kumbaga part na siya talaga ng company nun, ipupush na niya na mag-member talaga. Bakit? Kasi pag nagbago yung isip niya, siya rin naman yung mawawalan, hindi ikaw. Oh, yes, nag-talk ka, but at the end of the day, 'di ba? Siya yung nawalan ng opportunity dahil nagpadala siya dun sa negative. Kaya lagi nating ipupush na on the spot pay in. So, pwedeng down payment system. Kunwari, ay, kaya lang, hindi pa sapat yung pera ko. O, pag narinig mo na yon, sabi mo na kagad, okay, sige, pwede ka muna mag-down. Magkano ba yung meron ka dyan ngayon? Meron ka ba at least 3,000 or 5,600? Maganda 5,600, di ba? Kung ang na-present mo ka sa kanya, silver, gold, 5,600. O, para down payment mo na to, sis, pwede na kita. O, kung may extra ka ng product, sabi mo, bigyan na kita ng products, tapos i-full payment mo na lang by Monday. Or kaya, tomorrow ba, kaya mo nang i-full, gawan mo ng paraan? Ay, hindi eh. O sige, kahit Monday, para yung mga next na magjo-join, mas spill over ko na sa'yo. One leg closing yung tinatawag doon. Ngayon, kapag nagko-closing ka, always be assumptive. Paano assumptive? Ina-assume mo na magme-member siya. For example, nasagot mo na lahat ng objections niya.
nasagot mo na lahat ng inquiries niya, ano nang next mong gagawin? Next mong gagawin, i-assume mo na. O, instead na itanong mo, magjo-join ka ba or hindi, ay tanong mo, dun po ba sa mga packages natin, alin dun yung nagustuhan natin? Sabi niya, actually, maganda rin yung Jade eh. Kaya lang parang malaki masyado. O pwede mo sabihin sa kanya, actually po maganda talaga yung Jade. Pero eto po kung ano po ba dun sa Jade or options na nagustuhan natin at saka kailan po. O ngayon, pag sinabi yan kaya lang medyo malaki, balik ka ulit dun sa objections na tinatawag, yung wala akong pera, 'di ba? O pwede mo sabihin na actually po one-time investment lang naman to. Mukhang malaki sa umpisa, pero sa totoo lang po, ano siya? Kumbaga malaki siya sa umpisa, pero kung iisipin mo, this is a business na mapapakinabangan nyo kahit ilang taon pa na magbibigay sa inyo ng revenue. 'Di ba? So, sulit na sulit siya. Tapos, ganun din naman po. Yung iba kasi nagsasabi, pwede ba ito na lang muna, tapos i-upgrade ko. O, pwede mo sabihin, ito po pwede naman po kayo mag-upgrade. Kaya lang ito po siya. Same lang na mag-upgrade kayo in a year. Pero pag nag-upgrade ka to Jade, wala nang 50,000 additional worth of products. So why not, dumiretso na po tayo. Jade na po agad. Para at least yung mga spillovers sa inyo doon, pag mga Jade packages din, salo nyo na rin yung mga points niyan. And tanong mo na kung kaya na niya ngayon. Ano po ba yung mode of payment natin? Cash or credit card? O pag sinabi niya cash, kaya na po ba natin, withdraw na po tayo ngayon. Meron pong ATM dyan para ma-process na po natin agad. Tapos ilabas mo na kagad yung application form mo. Labas mo na yung ballpen mo. Tapos sabi mo na, ay, actually po, dito tayo mag-fill up. Tapos ito po, yung package, ganyan. Ngayon, pag yung tao parang naging resistant siya, parang back, ano siya, no? Yung kilos niya, yung gesture niya, parang, uh, kumbaga, nag-back off siya. Hinay-hinay ka lang ulit. Kausapin mo siya ulit. Ay, hindi pa ngayon. Okay po. Bakit po kaya? Ayan, pero kaya nyo na po mag-down payment ngayon para at least may mauwi na kayong products. Tapos makaposition ka na. So, ganon. Be aggressive ka. Tapos, i-remind mo ulit siya kasi sayang po yung position nyo. Sayang po yung mga next na spill over sa inyo. Pwede kasi naming i-hold muna yon for a while para maging downline mo na siya. Kasi wina one leg closing mo siya. 'Di ba? Ngayon, pag parang naging resistant siya, open ka muna ng ibang topics na makaka-relate siya ulit. Build rapport again, na maging relax ulit siya. Tapos, kwento-kwento, ganyan. Tapos, isingit mo ulit. Yung pagkuklose mo, sige na po, join ka na, pagtulungan natin. Kasi para sa inyo naman po to para sa family ninyo. Diba? Once na gawin natin yung negosyo. Diba? So, yun. Always remember na kailangan matuto ka makiramdam. Diba? I know that ang pinag-usapan natin dito is you have to be aggressive, but not too aggressive to the point na yung tao, gugustuhin ng umalis or they will feel na you're so needy na it's for you, 'di ba? So kailangan matuto ka makiramdam. Kapag parang parang nafi-feel mo na parang nape-pressure siya, nagba-back off siya, open ka lang ulit ng new topic na makakapag-rebuild ulit ng rapport and ma-answer ulit yung inquiries niya or objections niya indirectly by saying stories again. So, ulitin mo lang ulit. Saying stories, then ask questions ulit, 'di ba? And then, saka na, close yung deal. Ngayon, kunwari, hindi pa siya nag-down payment. Yan. Kailangan, ma-coordinate mo sa kanya kung kailan yung next time na maano mo siya ulit, ma-follow up mo siya ulit. 'Di ba? At kailan siya makakapag-decide. Sabi mo, kailangan po within 48 hours makapag-decide kayo or else baka maging malabo na po, no? Kasi eto naman po opportunity natin, yes or no lang naman po yung sagot nito Kasi yung pag-aaralan, 'di ba? Yung system, ituturo naman po to after. Ang kailangan nyo lang po ngayon is to decide kung yes or no po. 'Di ba? Para ma-start po natin siya. So with that, thank you for your time, mentors. Hopefully, no, meron akong na-impart sa lahat ng nandito po ngayon. And hoping, 'di ba,
na mas marami pang dito maging diamonds under Team Eagles and under Team MVP as a whole. Ayan. So thank you so much everyone and to God be the glory po.